Hi, shalom everyone. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa video po na ito ay ang topic po natin sa video ito ay pinamagatan po natin ng paano umiwas sa away. Is very specific po itong pamagat na base po dito sa Genesis chapter 13. Paano umiwas sa away? Siguro po sa ating lahat, o kaya po hindi naman sa lahat, o sa ating lahat, siguro naranasan na natin po sa ating buhay na nakipag-away. Nakipag-away. Sa past, present, o baka naman pati sa future. No? Hindi natin maiwasan. Pero na may mga problem sa buhay kung minsan ating may encounter na tayo ay nakikipag-away. Parang hindi maganda, no, na pakinggan, nakikipag-away tayo. No. Siguro noong bata tayo o sa school, ako naranasan ko noong nag-aaral pa kami. Puro naman mga lalaki ang inaaway ko. Pero yun po ang past. May past po tayo. At sa anumang dahilan na tayo ay nakikipag-away. No? Pero siguro nakikipag-away tayo sa kapatid, sa asawa, sa kaibigan, sa mga tao o kaya na may kapitbahay, di ba? Pero ano ba yun? Yung lagi nating sinasabi na normal lang yun. Pero hindi po normal kung madalas. Kung sa mag-asawa, kung madalas ang pag-away, hindi normal din yun. No, kailangan malutas kung lagi. Pero normal lang kung sometimes, gano'n. So, hindi po maiwasan yun. Pero sa chapter 30 na ito, ang salita po ng Panginoon ay tuturuan tayo kung paano po lutasin o umiwas umiwas sa away. At dito po ay sa example ni Abraham. Tingnan po natin dito kung paano po linutas ni Abraham ang dumating na problema sa kanyang pamangkin, sa kanyang hindi po pamangkin, sorry po. Sa kanyang nephew. Ano ba sa Tagalog ang nephew? Siya ay ang nephew niya na sila. So, basahin ko po ang chapter 13. So, paano po nilutas ni Abraham ang problema nila sa kanyang nephew? At ano ang ginawa niya para lutasin ang problema nila? At ano rin po ang ginawa ng Panginoon sa kanya? So, yan lang po ang dalawang bagay na gusto kong bigyan pansin dito po sa ating babasahin sa chapter 13. So, basahin ko po sa Genesis chapter 13 in Tagalog. Naghiwalay si Abraham at si Lot, sabi po dito. Mula sa Ehipto, pumunta si Abraham sa Negeb kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya. At sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman ni Abram.
pangalan niya. Hindi pa napalitan ng Abram. Marami na siyang hayop, pilak at ginto mula sa Negev. Nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tulda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Bethel at Ai. Dito rin sila unang nagtayo ng altar nang dumating sila sa Kanaan at muling sumamba si Abraham sa Panginoon. Pumunta kasi sila sa Egypt noong may famine sa Kanaan at doon pagkatapos galing nila sa Egypt, so bumalik ulit sila sa Kanaan. Ito yung background doon. Sila't na laging kasama ni Abram, saan man siya pumunta ay may sarili ring mga hayop at mga tulda. At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa iisang lugar. Ang pastulan ay hindi magkasya sa kanila. Dahil dito, nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Nang panahon yun ay ang mga Kananeo at mga Pereseo ay nakatira sa lupain yun. So, dito po ay mayaman si Abraham sa mga ari-arian nila at mga hayop. May mga tauhan si Abraham. At ganun din po ang kanyang nephew. Pamangkin ba sa Tagalog yung, oo, yata. At ang kanyang nephew na si Lot, marami ding ari-arian at mga hayop at may tauhan din siya. Ngayon, dahil sa dami ng kanilang mga ari-arian, mga hayop, kulang na yung lugar na kung saan sila nakatira. Kulang yung pastulan. Kaya, ang sabi dito, nag-aaway yung mga tauhan ni Lot at ang tauhan ni Abraham, yung mga shepherd nila. Doon sa isang version, sabi niya, madalas na mag-away ang mga tauhan niya. Kaya, so ito po ang problema na dumating sa buhay ni Abraham at si Lot. Madalas na mag-away-away ang kanyang mga tauhan. So, ano ang ginawa ni Abraham? Siguro noong unang nag-away sila, hindi niya pinansin ba lang parang binaliwala? Okay lang yan kasi binaliwala nila. Parang hindi niya binibigyan pansin o hindi binibigyan ng ano ba yun? Parang hinayaan lang niya. Pero at this point, ay nung madalas nang mag-aaway sila, ang sabi niya dito, sa verse 8, sabi niya, so nag-aaway sila, kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. So, ito po ang nilagay ko dito sa caption. Sinabi ni Abraham, isang verse ito, kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. So, yun ang sinabi niya, magkakamag-anak tayo. Kaya hindi tayo dapat mag-aaway. So, yun ang sinabi niya. Tuloy kong basahin. Ang mabuti pa, so kinausap ni Abraham sila. At yan ang sinabi. At sabi niya, ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. So, binigyan niya ng choice si Lot.
na mamili. So, ang solusyon na ginawa ni Abraham is para hindi sila mag-away-away sa situation nila na kulang ang pastulan. So, sabi niya, marami namang lugar na lilipatan kung saan tayo titira. So, ang naging decision niya is mas mabuti sa kanila na maghiwalay na lang sila na magkamag-anak kaysa yung madalas na nag-aaway yung mga tauhan nila. At kung may madalas na nag-aaway, di ba, walang peace, walang katahimikan kung laging nag-aaway ang kanilang mga tauhan. Baka pa matem si Abraham at mag-away silang magkamag-anak. No? Ang mga tauhan lang nila. So, parang binalyo talaga ni Abraham dito yung silat, yung kamag-anak niya. So makikita natin ang isang aral dito na makita natin po sa buhay din po ni Abraham is siya ay yung tao na he is a man of peace. Gusto niya ang kapayapaan. Mabutit nung nag-aaway-away yung mga tauhan nila ay hindi rin siya sumugod at sinabing, lahat, tingnan mo mga tauhan mo, bakit ganito? No, walang ganon. So doon tayo, tinuturuan tayo, no? Parang example po si Abraham sa kanyang ginawa na binalyo niya sila na nakita niya, nakamag-anak niya. Dapat hindi tayo mag-aaway. Hindi tayo mag-aaway dahil magkamag-anak tayo. So, parang dito po rin natin na kung may kadalasan, no? Ito naman is kadalasan. Kaya gumawa na si Abraham ng aksyon para lutasin itong problem sa kanila. So sabi niya na magkamag-anak sila. So, dapat hindi sila mag-anak. Ganda rin itong i-apply applicable pa rin naman ito sa ating buhay ngayon. Dapat hindi tayo mag-aaway, no? Magkaibigan tayo. Kung laging nag-aaway sa magkaibigan, hindi rin maganda, no? Pero kung minsan lang minsan lang sa ilang taon, mga ganon, 5 taon, 6 na taon, ay minsan lang kayo nag-aaway. So, it's normal lang yun. Andun naman yung pagpapatawad, understanding, yung pagmamahal pa rin ang kung andun pa rin yung pagmamahal. Pero kung kadalasan ay kailangan na yung solution talaga, masolusyonan para hindi masira ang relationship. O kung kaya gaya ni Abraham, binalyo niya yung kamag-anak niya. So, para maiwasan na hindi sila mag-aaway. So, pinanatili niya na magkaroon sila ng peace o katahimikan o magandang relationship na magkamag-anak na yung uncle na siya, sila't uncle niya si Abraham. Si Abraham, nung tawag niya sa pamangkin niya, hindi naman pamangkin kung ikaw naman is auntie. Oo naman, pamangkin. Pamangkin yata. Hindi ko po alam ang ng Tagalog, tama yun. So, yun po ang ginawa ni Abraham. So, ang solution po is na sinabi niya is maghiwalay sila. Kung para hindi sila nagnagawan. Ganun po ang sa kanila na ito, sa situation nila is yun ang parang yun ang mainam o best way para sa kanila. Sa verse 10, sabi po dito, tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden at ang lupain ng Ehipto.
Nangyari ito noong hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodom at Gomora. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganoong paraan naghiwalay sila ni Abraham. Sinabi dito noong hindi pa linipol. So, pumunta si Lot doon sa mas malapit sa Sodom and Gomora. Si Abraham ay kaya pininilat ang buong kapatagan sa Jordan silangan. Sa ganoong paraan, naghiwalay sila ni Abraham. Si Abraham ay nagpaiwan sa Kanaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tulda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila sa laban sa Panginoon. Mga tao doon ay labis ang pagkakasala nila sa Panginoon. Talagang namumuhay sila na talagang parang kinakaaway nila ang Panginoon, no? Hindi kaaya-aya ang pamumuhay nila doon sa Sodom. Pero noong nandoon sila ay hindi pa malapit doon, hindi pa dinipon ng Panginoon. Bakit sabi dito na labis ang mga tao doon? Dahil nandoon po yung mga homosexual doon, mga sodomis, mga lesbian, mga gay, ganun po sila doon. Kaya tingnan po natin ang description ng Panginoon sa mga tao na ganun doon. So kung tingnan po natin doon ang buong mundo ngayon, ano ang masasabi po natin ngayon? Sabi ng Panginoon, labis ang pagkakasala. Parang sa panahon na natin, si Dave na tawag na nasa malapit na tayo sa end time ay labis na ang pagkakasala ng mga tao. Parang nasa Sodom na rin na tayo dahil sa mga pangyayari ngayon na nagaganap sa mga tao, sa mga kapaligiran natin. At so, nandoon po sila. Nandoon sila sa lugar na yun. Tayo ngayon, ang mundo ay sobra na rin. Pero purihin pa rin ang Panginoon at ipagpatuloy po natin. So, si Abraham naman ay lumipat si Abraham sa Hebron. So, pagkatapos na umalis si Lot, nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, mula sa kinatatayuan mo, tingnan mong mabuti ang paligid. Ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo. At magiging inyo ito magpakailanman. Pararamihin ko ang lahi mo na kasing dami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin, kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo. So, pagkatapos umalis si Lot, ang Panginoon ang pumili ng lugar para kay Abraham. Sabi niya, ikutin mo, tingnan mo, ilibot mo ang iyong paningin, ang lahat ng paningin mo, lahat ng mga lugar na nakikita mo, yun, ibibigay ko sa iyo. Sabi, yun ang ibibigay ko sa iyo, sabi niya. Kaya muli ay kinonfirm o muling sinabi ng Panginoon ang kanyang promise na naman kay Abraham na padadamihin niya ang kanyang mga lahi. At dito ang sabi niya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. Ang sabi niya kasi dami ng buhangin sa mundo. Tingnan po natin ang buhangin sa mga beach. Hindi natin mabibilang. Promise ng Panginoon, pre-promise niya muli. Ganon din, no? Promise ni Abraham. Mga tatlong bagay na sinabi ng Panginoon, kasi dami ng buhangin. Son of the seashore. No? Ganon din sabi niya doon, parang mga stars in the sky. Yun din ang isa na hindi mabilang. Meron pa yung isang inihalin to doon ng Panginoon. Alikabok, seashores. No? Ganon.
At ito po ay nangyayari na, no? Dumami na ang mga ito ay sinabi ng Panginoon at natutupad itong promise ng Panginoon hanggang ngayon. Natutupad ngayon, hanggang ngayon. Ay natutupad, dumadami ang ah, dumadami ang lahi ni Abraham. Ito po ay ang mga yung kung sa natural po, dumami din po talaga sila. Pero ito rin, tinutukoy niya yung sa spiritual din po na bagay yung mga taong manampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo ay naging kabilang na po sa mga lahi ni Abraham, no, through faith in Christ, in Jesus Christ nating Panginoon. At dumadami pa. Habang dumadami ang mga tao, may mga tao pang maipapanganak hanggang ngayon. Dahil ngayon sa ating panahon at sa panahong dumarating sa mga tao pang manampalataya sa ating Panginoong Hesus at magpapatuloy yan hanggang sa wakas. Kaya dumadami. So yun, ang sabi niya, lumakad ka at hindi mabibilang. Lahi mo ay hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo. Natupad na po itong promise ng Panginoon at natutupad. Matutupad. Pagkatapos na fulfill ang isang promise ng Panginoon, ay nagpapatuloy hanggang sa talagang maklose na at matapos. So, yun, nagpapatuloy itong promise natutupad, matutupad dahil dumadami ang nananampalataya sa Panginoon. Kaya inilipat ni Abraham ang tulda niya at doon niya nanirahan malapit sa malaking puno ni Mamre roon sa Hebron at gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon. Lagi kung saan siya pumunta, laging nagbibuild po si Abraham ng altar na kung saan kasi doon siya nakipag-uusap sa Panginoon. Doon sila nag-aalay ng handog sa Panginoon, sumasamba. Doon sila nananalangin sa may altar na ginagawa niya. So, yun po si Abraham. So, ito po ang ginawa ni Abraham. Yun ang solution. So, pwede pa natin i-apply ito sa ating buhay. No? Dapat hindi tayo mag-away dahil magkaibigan tayo. Magkapatid tayo. Magkamag-anak tayo. Mag-asawa tayo. Bigyan ng solusyon. O magkapit bahay tayo. No? Minintain ni Abraham ang kapayapaan. Yun ang makikita po natin dito kay Abraham sa kanyang kasama ng kanyang pananampalataya ay may kapayapaan. Ang pananampalataya niya sa Panginoon ay nakalakip din po doon ang kapayapaan. Ang kapayapaan na malaki din doon yung kapayapaan. Peace. So maganda yung maglilingkod sa Panginoon na may kapayapaan. At peace with everyone. Kaya po doon sa salita ng Panginoon, we make every effort to live at peace with everyone. Yun ang biglang naalala ko yun. So yun po ang ginawa ni Abraham as a solution para sa problema nila sa kanyang kamag-anak na si Lot. So, I hope na ating pong
sana nakatulog po tayo ng aral dito sa buhay po ni Abraham. So, sa susunod, kung may palitan, sa asawa man, kapatid, o kahit sino man, o at least isipan natin ito is ilagay sa isip na huwag tayong mag-away dahil magkamag-anak tayo, sabi ni Abraham. So, maraming salamat sa iyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. And see you po sa next na video. God bless po.